Isang nagbabagang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jello Bernas. At ako si Deyango. Para sa PNNO Balitang News ngayon. Ng gabi bayan. Kasalukuyan po nagkakaroon ng rally ang mga kabataang estudyante ng Universidad ng Relista sa Katipunan. Nasa gitna ng kaguluhan si JJ Medina. JJ, pasok! JJ, nandiyan ka ba? Hello! Napakagulo dito sa rally sa Katipunan. Napakadaming tao. Hindi nyo lang talaga makita. Ibaba na yan si Marcos, diktator, tuta. Support! Kami ang boses ng kabataan! Babagsahin si Marcos! Babagsahin si Marcos! JJ, natanong mo ba yung mga tao dyan kung ba sila nag-rally? Teka lang. Boss, bakit nga po ba kayo nag-rally? Kasi ang daming korupsyon! Sakit si Marcos! Anong klaseng korupsyon ba ba itong tinasabi nyo? Korupsyon! Yun na yun! Jello, narinig mo? JJ, wala ka bang ibang pwedeng ma-interview dyan? Jello, sa kasulukuyan mukhang maggaganap ng isang press conference ang Malacanang. Mas mabuti at mas mainam kung sila ang sasagot sa mga tanong natin. Back to you. Okay, sige, salamat. Maraming salamat JJ at mag-iingat ka dyan. Mr. Speaker! Bakit po nagrarally mga kabataan ngayon? Hindi ko nga maintindihan kung anong gusto nilang magawin eh. Hindi ko alam kung bobo ba o nagbabaliw-baliwan lang. Eh maganda naman ang specialization program na binibigay namin sa kanila. Mr. Speaker! Mr. Speaker! Ano po ba kasi itong specialization program na ipinapatupad natin para sa ating mga mag-aaral? Ang specialization program na ito ay nakadisenyo upang mabigyan ng maayos na hinaharap ang mga estudyante. Binibigay lang sa kanila ang mga kursong makakatulong sa trabaho gusto nilang makuha sa hinaharap. Kung abogado ang gusto mong makuha, pang-abogado na ang pwede mong makuha. Mr. Speaker! Paano naman yung sa elementary at saka sa high school? Para naman sa elementary at high school, 3 subjects lang ang binibigyan natin ng pansin. Math, Science, at English. Ang Math at Science ay para sa pangkolehiyo nilang buhay. Ang English naman ay para sa trabaho ang gusto nilang makuha sa ibang bansa. Mr. Speaker! So, meron pa po ba kayong mga gustong iparating sa ating mga mag-aaral na kasalukuyang nag-rally ngayon sa Katipunan? Ang masasabi ko lang ay, itigil nyo na yan. Sinasayang nyo lang ang inyong oras. Walang mangyayari sa mga ginagawa nyo. Walang mangyayari sa bansang ito kung puro reklamo na lang ang ginagawa nyo. Maraming salamat at ito na lang pwede sa video. Mr. Speaker! In other news, an international meeting is happening in Libya where Madam First Lady Imelda Marcos is talking with Libya Prime Minister Muammar Gaddafi. Let us go to our correspondent Paolo Abisilia for more details. Hello Paolo, kumusta naman dyan sa Libya? Excuse me po! Parang Jello, nandito tayo ngayon sa usapan ni Imelda at saka ni Gaddafi para to sa international ties ng Pilipinas at saka ng Libya. Paolo, sa tingin mo kaya mo bang lumapit para nang marinig ng mga tao kung ano ang pinag-uusapan nila? Nako po. Mas susubukan natin kitang-kita nyo naman, medyo armado tong mga kalalakihan ni Gaddafi. Pakabigatin ba naman? Kaya nga, pero ayaw mo, nagdala na ako ng sarili ko. Nagbaka sakali na ako, baka makulaan pa ako Sige po. Sige, mag-ingat ka dyan. Anything for you, Mr. Media. Thank you, Gaddafi. I'm so glad that my husband and I can always count on you. And thank you for not supporting anymore the rebels in the Philippines. Well, it is mainly because of your passionate, convincing skills. Oh, Gaddafi, you flatterer. Moi. Oh, look, there's a camera. Smile, Sir Gaddafi. Paolo, wag mo nang uulitin yan at kakamatay mo yan. Parang Jello, mukhang tapos na ata itong usapan ni Imelda at saka Gaddafi. Mukhang kaya ko na atang interview ito. Subukan natin. Sige. Sir Gaddafi! Hey! Mr. Gaddafi! No. Is it okay? Me interview you? Hindi naman to baril Sir Gaddafi. It's okay. Sir Gaddafi, how did your
your interview with Imelda Go. It is very good. Imelda is a very charming woman. It is very hard to say no to her. Parang Jello, yun lang nakuha ko eh. Okay na yan, Paolo! Sige, bumalik ka na! Okay. Roger that. Thank you, Paolo, for that exclusive report. Napakagaling talaga ni Madam First Lady, no? Siguro kaibang magic na naman ang ginawa niya kaya niya napao ng ganun yung mga kalalakiyang yun. I have no clue, but the only thing I'm sure is that she looked gorgeous in that video. Sige. Speaking of Mindanao, meron tayong nakatanggap na breaking news na mula sa isang correspondent natin doon. Magbalita ka, Cheese! Ba't ba ako nandito? Nasa kami ng tao. Cheese, okay ka lang ba dyan? Okay na okay ako dito. Kamusta naman ang kasalukuyang sitwasyon dyan? Naambos kami. Nasa heavy fire yung mga sundalo dun. Sa tingin mo kaya mo ba kaya mong lumapit ng kaunti para makita ng mga manonood kung ano talaga nangyayari? Sure, no problem. Uy! Nagawa mo dito? Sabi ni Jello eh. Get down! Get down! Para try mo na! Tulong! Tulong ka dyan! Ang sakit! Galing niya talaga ah! Siyempre, pinag-aralan namin yan sa PMA. Yung naman mga baril namin, imported. Para kaming G.I. Joe dito. Buti lang na maasahan yung armed forces natin. Back to you, Jello and Diana. Grabe yung tension nila talaga na pangyayari yun! Buti na lang at hindi naman ang kaibigan natin si Cheese. Oh nga, sayang. But I was really impressed with the way the military handled that. The training in the PMA did them well. Diba? Eh, let us not forget yung pera na pinaram sa atin ng US para palakasin ang military at security forces ng Pilipinas. And according to our field reporter at Katipunan, the rioters have been quelled by the authorities there. Alam mo, naniniwala rin talaga ako na ang streets ng Pilipinas ngayon ay a lot safer kesa nung noon. And I believe that's all the time we have left. Till next time, I am Diana Go. At ako po, si Jero Bernas. Kami ang Balitang News Ngayon.